lang po. Pero at the end of computation po, same lang po sila ng interest na makakompute po. So kung gusto lang po natin na mababa yung ating kinakata sa monthly, pwede po natin piliin si 3 years term po. And nag-over din po si pag-ibig na 2-month grace period bago po sa pag-start ng bayad natin sa loan. So kunwari, January tayo nag-loan, ang fantas natin, March na po. So may grace period po siya. And then, inulit ko po, wala po siyang processing fee. So, hindi po magdededuct ng kung ano-anong fee si Pag-ibig upon releasing no ating loan amount. Kung ang loan amount na na-approve sa inyo ay 5,000, 5,000 din po yung papasok sa ATM. In case naman po na mayroon tayong kalamidad or nag-declare na sa city, municipality, province ng state of calamity, nagkakaroon po tayo na calamity loan. Kung ang nauna po is nakapag-avail na tayo ng multipurpose loan and gusto natin mag-avail ng calamity loan, pwede naman po. As long as hindi pa na-maximize yung 80% or nakapagbayad na po kayo na 2 to 3 months lang sa multipurpose loan. Si calamity loan din po yung lowest interest rate sa loans po na available sa mga government offices po. So sa kanya po is 5.95 yearly lang po. So yung mga loan, yung mga terms po, loan, short-term loan si Pag-ibig Fund, na-apply po siya through over-the-counter, tapos online, or yung through employer po. So yung sa through employer po, kaya po kami nagpo-post para ma-advise po yung employer natin na meron na po tayong online facility para sa mga approving ng loan kung kagaya po kay SSS. So, elaborate po natin siya dito. So, para naman po sa housing loan, so ito po yung features ni housing loan. So, maximum po na pwede natin ma-loan para sa housing is 6 million po. And payable po siya in 30 years po. So, wala din po siyang prepay penalties and multiple loans allowed. Kunwari, yung una nating bahay is 1M. So, kung qualify tayo for 6 million na loan, pwede tayong mag-loan ng 6 na 1M. So, ganyan po yung multiple loans ni housing loan. So, ano-ano po ba yung pwede natin na-acquire na property or lot kay Pag-ibig po? So, pwede po yung residential lot. So, wala pa po siyang building na nakatayo. Then, residential house and lot, townhouse, condominium. So, house and lot po ito. Construction of house, improvement of house, and refinance an existing housing loan. Yung sa last po, if ever naka-mortgage yung bahay natin sa bangko, and kung usually po kasi medyo mataas yung amortization natin sa bangko, pwede natin siya ilipat kay Pag-ibig Fund. So, i-appraise po ni Pag-ibig Fund yun, and ibibigyan po nila tayo ng mas mababang interest rate and mas mababang amortization po. So, paano po mag-apply ng housing loan? Basic po yung requirements. So, una po is dapat meron tayong 24 months. Kunwari po meron tayong newly hired na employee, 21 years old po. Gusto niya na agad mag-avail ng housing loan. Pwede niya pong i-advance yung payment na 24 months para po ma-process yung housing loan niya. Allowed po yun. Or if meron naman tayong mga employee na 60 to 65 years old na, pwede pa silang mag-avail, pero mas maiksi na po yung long term na pwede nilang ma-avail po. So, dapat po, hindi sila abot ng 70 kapag nag-end yung kanilang housing loan po. And para naman po sa mga nakapag-avail ng previously ng housing loan and then na-fully paid na nila, so pwede pa rin silang mag-apply ng panibagong housing loan. And then, if ever naman yung mga previously nilang applied na housing loan is hindi nila natapos or na-foreclose, malaki po yung chance na ma-decline na sila. So,
decline po ng application si Pag-ibig Fund, lalo na po kung meron na tayong na-reserve na mga bahay, tapos hindi po natin siya tinapos. Yan. If ever nauna tayo makapag-cash loan, and then all of the sudden gusto na natin mag-housing loan, pwede naman po tayo mag-apply as long as updated yung ating pagbabayad sa mga loans na na-apply natin kay Pag-ibig Fund po. So, para naman po dun sa, kung may nakakaalam po, acquired assets. So, yun po yung mga na-foreclose na property ni Pag-ibig Fund. Si acquired assets po is mas mababa po yung kanilang amount and discounted pa po siya. Kung kunwari makita nyo po sa website is yung bahay ay worth 500,000 house and lot, townhouse. Di-discount pa po rin ng maximum 30% kapag po yun sa acquired. So, pwede po kayo mag-check ng mga list na foreclosed properties kay Pag-ibig Fund. Usually po, mas maganda yung pricing na. Pero ang downside kasi nun po, if ever na occupied yung property, kayo po ang makikipag-coordinate para mapaalis yung nakatira. So, meron pa po ditong walang loyalty card. Wala pong loyalty card. Pero, employed naman po, matagal na employed. Pero naghuhuli po voluntarily. Sige po. Ihalin na lang natin. Loyalty card, mag-a-apply po. May mag-a-apply po ba ng loyalty card? So, sige po, after po natin dito, pwede tayo mag-visit sa branch. Assist po namin kayo for loyalty card. So, tuloy po ni Sir yung loyalty card. Okay po, sino po yung mga meron ng loyalty card class naman? Ayan. Nagamit na po natin? Sa bank. Sa bank. Okay, paliwanag po natin yung loyalty card class kung ano po yung use nito ha. Meron po kasi tayo yung loyalty card, yung wala pa pong chip. Tapos, ngayon po, updated na po siya, meron siyang chip, so meron siyang kapartner na bako. Bali, ang benefits at features nitong loyalty card class natin is discount card siya and reward card siya. Bali, discounted siya sa mga establishments na tulad po ng McDonald's, Shakey's, tsaka yung Petron. Marami pa pong iba. Pwede po natin itong i-search, sobrang dami po. Tapos, ito po yung pinakamadaling paraan para makapag-register tayo ng virtual pag-ibig natin. Familiar naman po sa virtual pag-ibig. Yung virtual pag-ibig po na makikita po natin doon kung yung mga contributions natin sa MP1, MP2, ayun po. Madali po siyang makapag-register kapag meron loyalty card class. And then, the most convenient and safest way to receive your short-term loan. Yes po, pwede na po tayo mag-loan at doon na po natin marireceive yung na-loan natin. Ito po. Ito po yung mga ilan sa mga establishments na partner po ni Loyalty Card Class, yung meron siyang rewards and discounts. Ayun po, kaya po nasabi ko, meron po dalawang partner bank ang Loyalty Card Class natin. Ito po ang Asia United Bank and Union Bank po. Bali, ano po ba yung feature nitong dalawang to? Ang pinakaiba lang naman po nitong dalawang to is si AUB is 10-year po yung validity niya and then 8 years naman po yung kay Union Bank. No maintaining balance yung kay AUB. Tapos, parehas po siyang debit card, cash card po. Pwede po natin siyang lagyan ng, ng money po. Ayan po, since po mga employer po tayo, nakaka-register lang po natin, pwede po tayong mag-apply ng virtual pag-ibig natin
And then, pwede po tayong mag-request ng enrollment kiosk po kay Pag-ibig. Bali, si Pag-ibig Fund Loyalty Card na po ang pupunta sa company natin. Basta po ang company po natin ay meron pong employee na 50 employees pataas po. O 30 po yata, pwede na po ang 30. Bali, ang half day po natin is ma-accommodate po doon is 50 persons. And kung full day naman po, is 100 persons po ang mabibigyan natin ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Okay po, sa virtual Pag-ibig naman po, sino po dito yung may virtual Pag-ibig na? Ayan. Maganda po gamitin yung virtual Pag-ibig natin. Mamamonitor po natin lahat ng contributions natin kay Pag-ibig. And then sa virtual Pag-ibig po, pwede po tayo ditong mag-register, be a member, ang pipindutin sa site. And then, para sa lahat na wala pang Pag-ibig number, pwede tayo mag-register online. Gamit ang virtual Pag-ibig. Pwede rin po tayo dito mag-apply ng loans natin. Pwede rin po tayo dito magbayad syempre sa loans natin. Tapos pwede rin po natin i-claim gamit po ang virtual Pag-ibig, ang Pag-ibig savings po natin. Tapos meron din po siyang chat support. Pagka-open po ng site, meron po tayo doon makikita agad na chat support yung Pag-ibig para mas madali na kung makapag-transact yung Pag-ibig. Ayan po. Pwede po mag-apply ng loan. I-apply sa isang. Sino po dito yung nakapag-try na makapag-loan online sa virtual Pag-ibig po natin? Wala pa po. Mas madali po, pwede po tayo mag-apply ng loan dito kay Pag-ibig, virtual Pag-ibig, kahit po wala po tayong virtual Pag-ibig account kahit hindi po to register. Pero mas madali po tayo makakapag-loan kapag meron na tayong virtual Pag-ibig account kasi parang i-click mo na lang kung ilang years ba gusto mong bayaran sa loan, tapos kung magkano po yung magbalak niyo pong ilo. Ay. Ayan po, ang virtual Pag-ibig po natin, pwede po tayo mag-create ng virtual Pag-ibig account kahit po wala tayong Loyalty Card Plus. Pero gaya po na sinabi ko kanina, mas madali po na meron tayong Loyalty Card Plus kasi ang hihingin na lang po doon is yung Pag-ibig number nyo po, tapos last 4 digits po ng card number na nasa likod po, tapos kung ano po yung bangko ng Loyalty Card Plus po natin. And then pwede rin po tayo ditong mag-register kung OFW po tayo para po sa mga member natin na OFW. Virtual Pag-ibig for employers. Ayan po, meron din po tayong virtual Pag-ibig para po sa mga employers natin, lalo po sa mga bagong register pa lang po, para po ang process po ng pag-loan ng ating mga employee is online na lang po. And then yung mga signatory po yung mag-a-approve nito. Mas pinadaling paraan po siya para hindi na po hassle nila employee na pupunta po sa branch, mahaba po ang pila, na-experience na po natin. Online na lang po, pwede na online lang. Basta po meron po Loyalty Card Plus si member, and then registered po si company sa virtual Pag-ibig natin. Okay, paano po ba tayo makakapag-file ng virtual Pag-ibig natin as an employer? Step 1 po, contact your servicing Pag-ibig branch to schedule your virtual Pag-ibig for employers walkthrough.
Hello, good afternoon po. Di ba kayo po under po kayo sa Commonwealth branch? So, familiar na po ba sa virtual? May nakapag-apply na po ba ng virtual? Wala pa po. So, pwede po kayo mag-visit po sa Pag-ibig branch, Commonwealth po, para ma-check po natin yung information po ng company nyo, yung details po ng company, kung pwede pong mag-apply ng virtual pag-ibig, ng virtual for employers. So, ang ano lang po niyan is yung requirements po is yung virtual form. Then, pag nasubmit na po yun, at wala naman po nakita discrepancy, pwede na po namin magsisend po kami through email ng memorandum of agreement para po dun sa mapanotary nyo na po yun. Once na ma-notarize na po yun, babalik po sa amin, then ipapadala na po namin sa legal nyo. Then, after 1 month po, pagka-receive na po kayo through email ng inyong virtual account. Thank you po. Ayan. Ito naman po yung mga awards and recognitions po na natanggap ni Pag-ibig nitong mga nakaraan na taon. Meron po tayong 11 consecutive unqualified and modified opinions from the Commission of Audit. ISO certified po siya, si Pag-ibig. Housing loan processes, short-term loan processes, provident benefit claims processes, and membership registration process. Ayan, para mas madali po natin ma-contact si Pag-ibig Fund, nandito po ang ating, pwede po natin picturean ang aming email tsaka telephone number po. Ayan, maraming salamat po. Ngayon po, pwede po tayo magtanong kung meron po tayong mga katanungan at sasagutin naman po natin. Baka po meron kayong gustong itanong. Huwag po tayong mahiya. Open discussion. Sige po, yung mga nalilito or medyo may gustong may malaman po. Sige po, tanong na po natin. Mas mahirap po pag pupunta tayo sa mga branches, ang haba po ng pila. Ngayon, nandito na po kami na po mismo ang sasagot. Yung, sir, Ay. yung sa virtual ng employer, pwede ba kami mag-apply doon sa virtual ng employer, pwede po ba kami mag-apply to the nearest Pag-ibig? Depende po kasi siya sa address ni employer. So, may jurisdiction po kasi si Pag-ibig Fund. So, divided po yung areas niya doon sa mga branches po. So, si virtual Pag-ibig pa lang po yung hindi kaya i-centralize. Kasi, depende po kasi yun sa system pa. So, hindi pa siya na enhance para maging centralized siya. Pero if ever naman po, pwede kayo magpasa ng enrollment form sa mga branches na malapit sa inyo. Sila po yung mag-forward dun sa may branch na under ng area ninyo. So, ganun po siya. So, si virtual Pag-ibig po kasi is pag mag-a-apply tayo for employers, meron po tayong pinipirmahan na memorandum of agreement. So, hindi po tayo basta-basta nakakapag-assign kung sino yung mag-a-access ng ating virtual for employer. So, ang requirement po doon is dapat signatory po siya ng company. So, yearly po pala, dapat nagpapasa tayo ng mga specimen signature form ng company natin para hindi po na-hold yung ating mga loan applications ng empleyado. So, kung wala naman tayong ina-update loan sa ating mga signatory, pwede lang tayo magpasa ng receiving copy ng mga previous na SSF natin. So, kung tayo naman ay nagbago ng signatory or may napalitan, may nag-resign, or nag-change na granting authority, so kailangan po natin pumunta sa branch para magpasa ng bago nating signatory.
yung mga specimen signature po nila. So, by tayo sa virtual po, sa memorandum po kasi nakalagay doon na si employer po ay dapat i-deduct yung loan amortization. So, dapat si employer din po ang magbabayad kay Pag-ibig. Hindi po pwedeng naglo-loan yung ating employee, tapos sila po ang magbabayad over the counter. So, hindi po siya pwede. Unless, maglo-loan renewal siya or mag-full payment siya. Pero pag monthly amortization po, dapat si employer po ang nagbabayad monthly kay Pag-ibig Fund po. So, discuss din natin yung mga payment po ni employer. So, pwede po tayo mag-payment online through bayad centers using yung ating ESRS. So, ESRS po is Electronic Submission of Remittance Schedule. So, kung tayo po yung mga bagong employers